Okay, good guys, no? So ito naman, mayroon tayo ditong heater, no? Magkakape tayo. Ito yung mga ginagamit natin pag nagkakape tayo. So kalahati lang yung naman nito. Tingnan natin kung magkano yung consumption nito. Saksak natin. Kasi on natin to. Yan, oh. So 439. So dito i-on natin. Yan. So pagka-on, ayan, 1,421 watts, no? So 1,414. Ayan, so dyan siya naglalaro, 14:15. So tingnan natin kung ilang minuto siya bago mag kulo. So 39 kanina yung oras. So tingnan natin, no, kung ano oras siya mag kulo. So kalahati lang ito guys. Yan. So antayin natin bumigay yung ilaw. Kapag nag-off na yung ilaw, tingnan natin kung ilang minuto siya bago kumulo, no. So ito siya ay kalahati lang. Dito lang yung tubig, half lang. So antayin natin siya guys. So 39 tayo, 4:39 tayo nagsimula. So 1 minute na. So tingnan natin. Tingnan natin kumulo guys. So yan na guys, so nag-off na siya. So tingnan natin kung ilang minuto siya. So 4:43, so 4 minutes siya bago nagkulo, no. So 39, 40, 41, 43. So 4 minutes bago siya kumulo, no. So yun, compute natin guys kung magkano yung consumption nito. So yun, no, nasa calculator na tayo guys, no. Compute natin para malaman natin kung magkano talaga yung magastos natin kapag ginagamit natin itong heater, no, kapag ating ginagamit, no. So dahil kalahati lang nilagay natin, 2 cups of water lang yon, 2 baso lang, kumbaga 2 tao lang ang pwedeng magkape dahil 2 cups lang siya, no, kalahati lang. So yun nga, ang na-reading natin is 1,415, no, watts, no. So i-divide ulit natin siya sa 1,000 para i-convert natin siya ng kilowatts hour, no. So times natin siya sa divide natin sa 1,000. So ang lumalabas ay 1.4 kilowatts per hour ang kanyang kinakain, no. So ngayon, i-multiply natin siya kung magkano yung per kilowatts hour sa atin. Sa lugar namin kasi sa Laguna is 11.38 pesos per kilowatt, no. So multiply natin siya ng 11.38. So lumalabas 16 pesos per hour yung consumption natin dito sa ating coffee, sa ating heater, no, yung water heater natin. So kanina dahil 4 minutes lang natin siya napakulo, no. So ang gagawin natin, i-divide muna natin to sa 60, no, para ma-convert natin per minutes kung magkano yung babayaran natin. So divide natin siya sa 60. So lumalabas ay 0.2 per minutes ang ating babayaran, 0.2 pesos per minutes. So dahil 4 minutes yon, times natin sa 4 times 4, ayan. So lumalabas guys is bawat timpla natin or bawat pakulo natin sa ating heater, dahil kalahati lang siya, is 1 piso, no. Pero kung puno siya, 2 piso ang babayaran nyo, no. So assume na natin na bawat pakulo nyo ay puno. So 2 piso na, 2 piso siya. Then 2 times kayo nagkakape, no, sa isa sa umaga, then isa naman sa gabi, no. So 2 times, no. So puno, no. Puno, example 4 kayo sa bahay, so puno yung paglagay nyo ng tubig, no. So 2 piso siya, no. Ilagay natin 2 piso per kulo. So times natin muna siya sa 2 pesos per kulo, no, bawat init natin. So dahil 2 times siya nating gagawin sa isang araw, isa sa umaga, isang gabi, multiply natin siya sa 2. So ibig sabihin every day mayroon tayong 4.2
pesos na binabayaran dito sa ating heater, no, pag ginagamit natin. So dahil 30 days, multiply natin sa 30. Ayan. So lumalabas 128 pesos per month ang ating allotment para dito sa water heater natin, no. So yun, no, so magkaroon na kayo ng idea guys para malaman kung magkano yung babayaran nyo sa kuryente pag may ganito kayong gamit, no. So per month, no. So basta ang kinompute natin dito, puno siya, tapos 2 times kayo magpakulo sa isang araw. Ngayon pag mas mahigit kayo dyan, sample 5 beses kayo magpapakulo, mas malaki ang babayaran nyo sa kuryente, no. So yun, no, so sana makatulong yung video natin na to sa mga gustong makatipid sa kuryente. So okay, thank you.